Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 121. Dalawang hakbang pasulong si Selena at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Mr. Meyer. Tama siya, Mr. Meyer. Ang mga taong ito ay gumagawa ng sadyang kaguluhan. Ikaw. Kailangang may gawin tungkol dito. Lumapit ang ilang kawani ng procurement. Bigyang katwiran at idiniin. Mr. Meyer, nandito lang ako para uminom sa mga customer. Noong nagre-recruit ka, sinabi mo na ito ay isang part-time na trabaho ng 3 daang box bawat araw. Ayokong ibenta ang katawan ko. Humihikbi ang babae. Parang namamatay na banshee. Napaiyak siya sa tunay na sakit. Pero sila? Mr. Meyer. Ginawa ang hindi maisip, isang malakas na sampal ang naihatid bago siya matapos. Kanyang mga salita, parang isang blok ng kahoy. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Meyer? Sumimangot si Selena, namuo ang galit sa loob niya. Tumawa si Mr. Meye. Ano ang bagay sa inyo mga tao? Internal affair ito ng kumpanya natin. Ginoong Meyer. Gumanti. At saka, hindi ba dapat alam mo na kung ano ang mangyayari? Kapag pumunta ka dito para magtrabaho. Bukod dito, sila ang aming mga regular na VIP na customer. Hindi tulad ng hindi kanila binayaran. Libo-libo ang ibibigay. Sa iyo, paano kung matulog ka sa kanila sa loob lang ng 1 araw o 2? Ginoong Meyer. Ngumisi sa mayabang na tono at pinasadahan ng matalim na tingin si Selena. Nag-break ka. Nagkapira-piraso ang aming pinto at binugbog ang aming mga bisitang VIP sa madugong mga pulpol. Ngayon sabihin mo, ano ang dapat kong gawin? Saway niya, ang walang hiyang uhog. Ninitian siya ni Selena. Ngipin sa galit, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng kanyang lubos na pagkagalit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang isang kasuklam-suklam na B***starred. Siya ang tauhan mo. Iyan ang sinabi mo sa kanya noong nagre-recruit ka, at hindi kasama sa pagtulog. Kailangan ng mga bisita. Gumagawa ka na ngayon ng krimen. Bla bla. Ano? Isang madaldal na B***. Binaril siya ni Mr. Meyer ng mapot na titig. Kasalanan mo ito. Kami ay nasa aming lugar, habang ikaw ay pumunta dito at sinaktan ang aming mga pinahahalagahang bisita. Basta. Magbayad sa amin ng 10 milyon para sa pagkawala. Ano? 10 milyon. Ang mga empleyado ng huminga ng malalim si Drake Dynasty Real Estate sa halaga, doon. Ay hindi maraming sirang artifact, isang pinto lang at ilang vase sa may pintuan. Hindi nila inaasahan na hihingi ng 10 milyon ang kabilang partido. Ikaw. Ito ay isang kumpletong pangangikil. Bukod dito, ang mga lalaking ito ang unang nagsimula ng digmaan. Kung ang pagkawala ay may binayaran, dapat sila ang magbabayad. Bakit kami tinatanong? Sinubukan ni Selena. Dahilan sa kanila, halos maramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo sa kanyang mga ugat. Ako ay sorry. Ikinalulungkot ko, lahat. Nasali kita. Kasalanan ko ito. Ako kaya. Sorry. Hindi na napigilan ng babae ang luha. Mga luhang parang talon. Bumulwak sa pisngi niya. Sumigaw siya na parang ang buong mundo. Bumagsak. Kasalanan ko ang lahat. Nasa akin na ang lahat. Kinaladkad kita pababa sa impyerno. Ako. Nagpalitan ng tingin sina Sonia at Felicia, at parang binawan ng sikat ng araw ang kanilang mga kaluluwa. Nakangiti sila sa loob. Ito si Mr. Meyer. Ay hindi ordinaryong tao. Ang mag-asawa ay kailangang magbid sa pagsikat ng araw bukas. Adyo kung hindi sila makakapaglabas ng 10 milyon sa pagkakataong ito. Sinagot na ako ng Diyos. Panalangin. Sino ang nagtanong sa iyo na gumanap ng isang superhero? Sonya sa loob. Matagumpay na ngumisi. Haha. Hindi mo kayang bayaran ito sa oras na ito, hindi ba? Nanunuya ang may tato na lalaki sa isang walang pakundangan at mayabang na tono nang mahawakan niya iyon. Si Mr. Meyer at ang kanyang mga tauhan ay pumanig sa kanya. Itong maliit na madaldal na B** ay talagang nakamamanghang, mas mapang-akit pa sa kabit. Mr. Meyer, gawin mo sa akin isang pabor. Kung ang babaeng ito ay handang matulog sa akin, maaari kang humingi ng mas kaunti. Kabayaran. Tiningnan niya ng maigi si Selena, lumayas ang lumabas sa mga labi niya, si Mr. Sunod-sunod na tumawa si Meyer. Haha, syempre. 3 milyon ang gagawa nito. Ang taong may tato na ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo sa ilalim ng mesa, ngunit dahil sa kanila, tumaas ng malaki ang benta ng KTV bawat buwan.
Sila ay ang kanyang mga nangungunang VIP na bisita. Kumpara sa kanila, si Fane at ang iba ay isang grupo ng mga white-collar staff mula sa isang kumpanya na pumunta dito para lang maghapunan. G. Meyer ay hindi nais na saktan ang loob ng gang para sa mga mahihirap na bansa bumpkins. Managinip ka, saway ni Selena at nakatutok sa kanila ng may galit na tingin. Isang kumukulo. Namumuo ang galit sa loob niya. Honey, pwede ko ba silang turuan ng leksyon? Kung matalo ko sila. Natatakot ako na isipin mo na ako ay isang marahas at mabangis na tao. Kabanata 122. I wish you could. Pero hindi ba napakalakas ng tao sa likod nila? Ano ang dapat nating gawin kapag kinagat ni Selena ang kanyang mapang-akit na mapupulang labi, siya? Bahagyang napakunot ang kilay. Hehe. Mahal, payagan mo lang akong gawin ito. Kung maglakas loob silang magkamali sa akin, parang nakikipag-away iyon sa mga Drake. Tama. Tumawa si Fane, bumulong sa tenga ni Selena. Mga mata ni Selena. Agad na naliwanagan sa kanyang sinabi. Tama siya. Siya ay ngayon ay isang mataas na bayad. Elite bodyguard na pinapasukan ng pamilya Drake. Tsaka hinawakan ni Miss Tanya. Fane sa mataas na paggalang. Kung may nangyaring kakilakilabot sa kanila, ito na ang lahat. Basta tutulungan sila ng pamilya Drake. Walang dapat maging takot sa, hindi ba kayo ay isang magandang mag-asawa? Malamig silang tinutuya ni Mr. Meyer. Nang makita niyang nagbubulungan sila ng magiliw sa isa't isa. Little brat is. Sinusubukang pumili ng away, ha? Kami ay nauugnay sa pamilya Clark. Ikaw. Alam, ang pamilyang Clark, pangalawa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa lungsod na ito, ikaw ba? Kilalanin ang iyong katangahan ngayon. Kung pinindot mo ang aming mga buton, isang malakas. Brutal na dama po ang sampal sa mukha ni Mr. Meyer bago pa niya makumplito ang sampal niya. Pangungusap. Sampal. Mr. Meyer spewed isang subo ng dugo, 2 ngipin ang lumabas. Mula sa kanyang bibig na puno ng dugo. Anak ng B***. How dare you? Ginoong Meyer. Hindi pa nataman dati. Siya ay nakakuha ng pera, at siya pa nga ang kapatid. Inlo ng numero 1 hitman ng pamilya Clark. Ito ay dahil dito. Relasyon na naging manager siya at namuhay na parang siya ang pangulo ng bansa. Bukod pa rito, binigyan siya ng mga taong tulad ng taong may tato. Maraming benepisyo sa araw-araw, at lalo nitong pinalaki ang kanyang pride. Paano? Alam kaya niyang may mabubugbog siya ngayon. Iritasyon at agad na bumalot ang galit sa loob niya. Siya ay nagmura at sumugod kay Fane, itinaas ang kanyang paa upang ihagis sa kanya ang isang malakas na sipa. Wham! Pagkaangat niya agad. Sa kanyang binti, nakahanap si Fane ng pagkakataon na maglunsad ng isang malakas na suntok sa kanyang pandiya. Iyon ang tunog ng mga sirang itlog. Niyakap ng lalaki ang kanyang pribadong lugar. At tumingkayad. Ang bawat maliliit na paggalaw ay nagpadala ng mga ripples ng sakit sa kanyang pandiya. Ang sakit ay bumaril sa kanya sa isang kakilakilabot na intensity na siya ay halos himetean. Ibaba mo siya. Ano pang hinihintay nyo mga tao? Bugbugin mo siya, si Mr. Si Meyer, sa lupa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay tumili ng masakit. Guys! Mag-charge! 30 katao ang sumugod kay Fane, at ang ilan sa kanila ay may mga machete sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, kahit na ang iba pang bahagi ay nanalo sa pamamagitan ng mga numero, sila ay nahulog sa wala pang 1 minuto. Ang mga taong ito ay tumanggap ng mas matinding suntok kaysa sa mga dating lalaki. Ang kanilang mga pinsala ay mas malala. Jesus Kristo. Ito ay hindi ka panipaniwala. Napalunok ng mariin ang isang lalaking procurement staff, nagulat. Ang galing ni Fane sa pakikipaglaban. Si Fane ay isang top-notch combatant, walang duda. Ito ay higit sa kahangahangang. Tiyak na nabuhay siya hanggang sa 20 milyong sweldo. Iilan. Naiinggit ang tingin ng mga babaeng empleyado kay Sonia at hiniling na magkaroon sila ng asawa tulad ni Fane. Siya ay hindi lamang kaakit-akit, ngunit mayroon din siyang isang lalaki. Aura na nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Mabilis. Halika at hanapin si Kuya Ken. Si Mr. Meyer ay nagutos ng ilang waiter na natipon dito sa kaguluhan para sa ilan. Libangan na karapat-dapat sa popcorn. Nagpaalis ang mga waiter, at may kasamang lalaki. May pumasok na 7 hanggang 8 tao. Bro-in-law, tulungan mo akong ipadala ito. B** starred to hell. Ang piraso ng She**T na ito ay dumating upang lumikha ng kaguluhan sa aming lugar. Ang pagdating ni Dan Jameson ay nabawasan ang nakakulong galit ni Mr. Meyer. Namumulaklak ang pag-asa. Sa loob niya, si Dan Jameson ay hindi ordinaryong tao, siya ang numero 1.
Hitman ng pamilya Clark. Wala naman sigurong problema kung lumaban siya. Laban sa daan-daang tao, nag-iisa. Bukod dito, nakuha ni Dan ang kanyang kasalukuyang ranggo. At pinatunayan ang kanyang halaga sa pamilya Clark sa kanyang mga kamao. Sumibaw lang galit ni Dan. To life when he heard na ang kanyang bayaw ay nabugbog na asul at itim. Lalong tumindi ang kanyang galit nang marinig niyang natalo ang kabilang partido. Karamihan sa mga lalaki nila. Ang kanyang bayaw ay talagang walang hiya at mayabang lahat. This while, pero dahil sa atin niya, napapikit na lang siya. Mga gawa, Kabanata 123. Habang sinusulyapan ni Dan ang direksyon na itinuro ni Mr. Meyer, ang kanyang mukha ay kumikibot. Masigla na parang na-stroke siya. Namulat ang realisasyon. Si Dan na sa pagkakataong ito, may na-provoke itong kaibig-ibig niyang bayaw. Na ang mga balahibo ay hindi dapat magulo. Ilang araw na ang nakararaan, siya ay huminga ng isang. Nakahinga ng maluwag nang malaman niyang dala niyang Master Clark ang kanya. Karampatang Marshall upang lipulin si Fane, ngunit dumating si Young Master Clark. Likod na may hindi magandang tingnan na pamumutla ng kanyang mukha. Angal niya sa Marshall Dennis na iyon. Si Howard ay ganap na walang silbi, habang si Marshall Dennis sa una ay inangkin ang lahat. Masyadong confident na ipapadala niya si Fane sa libingan. Nagtago silang dalawa sa isang silid at nagkaroon ng mainit na talakayan. Sa huli, nakumbinsi ng Marshall si Young Master Clark na huwag saktan si Fane, maghuhukay ang pamilya Clark. Kanilang sariling mga libingan kung sila ay nag-udyok sa kanya. Natulala na naman si Dan dito. Balita. Alam niyang malakas si Fane, pero hindi niya inaasahan kahit ang Marshall ay hindi maglakas loob na hawakan ang isang hibla ng kanyang buhok. Malaki ang posibilidad na iyon. Si Fane Woods ay ang hari ng digmaan. Hi, Dan. Napakaliit ng mundo. Fane. Tumawa siya at nagpatuloy, so, anong gagawin mo? Ano ang dapat nating gawin? Gawin. Pinapadala ka namin para makita ang Grim Reaper, ***starred ka. Wala ka pa. Nakilala ang aking kapatid. Sikat siya sa pagpuksa sa daan-daang mga punk na tulad mo. Ngumisi si Mr. Meyer sa mayabang na tono. Magaling ka, aaminin ko. Gayunpaman, ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang lamok sa harap ng aking kapatid. Siya. Nagpatuloy na may bastos na tono, at tumayo siya ilang metro ang layo mula sa Fane nang sa wakas ay hamupa na ang sakit. Kapatid ka niya, Fane. Natigilan, nakatingin kay Dan. Hindi, bayaw ko lang siya. Siya. Sumunod sa kapatid ko para tawagin akong kuya, sagot ni Dan sa malamig at malamig na boses. Biglang ibinaba niya ang palad niya sa pisngi ni Mr. Meyer. Kuya, bakit? Sinaktan mo ba ako? Hindi ba maling tao ang nataman mo? Ako ay ang iyong kapatid na babae. Asawa, ang iyong bayaw. Hindi ba dapat siya ang iyong bugbugin sa halip? Nabalot ng pagkalito ang kanyang ulo, at kasabay nito, naramdaman niya ang sampal. Nanunuot sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng gulat na hinga sa sakit. Tama iyan, tumatama ako. Ikaw. Alam mo lang kung paano pagsamantalahan ang pangalan ng pamilyang Clark para makuha. Pakinabang sa araw-araw at lumikha ng mga problema sa lahat ng dako. Nakikipag-F*****king ka ba? Alam kong sino siya. Siya ay isang tao na kahit si Young Master Clark at ako ay nangangahas. Hindi hawakan. Ikaw. Malinaw na iniwan mo ang iyong utak sa sinapupunan ng iyong ina. Si Dan. Tumalikod kay Mr. Meyer. Malapit na siyang sumabog sa galit sa kanya. Katangahan. Ano? Hindi pwede. Siya ay isang tao kahit na ang Young Master Clark dare. Hindi nakakasakit. Oh, aking Panginoon. Isang taong makapangyarihan at maimpluwensyang katulad. Natatakot si Young Master Clark na galitin si Fane. Ano pa Mr. Meyer? Ito. Asawa ni Miss Selina, sino siya? Ilang empleyado ang nakatayo. Sa likod ni Selina bulong sa isa't isa. Tuluyan na silang natigilan. Sa sitwasyon ngayong gabi, ang asawa ni Selina, si Fane Woods, ay tila hindi isang ordinaryong tao. Hindi pwede ito. Sa sandaling ito, si Mr. Talagang alam ni Meyer na siya ay naglalaro ng apoy, at biglaan, kulay drained mula sa kanyang mukha. Mukha siyang mapula. Matapos pag-isipan ang kanyang mga iniisip, lumapit si Dan kay Fan at bahagyang yumoko. Mr. Woods, humihingi ako ng tawad. Ano? Ang nangyari ngayon ay dahil hindi ko pinamahalaan ng maayos ang aking mga tauhan, at naging sanhi ito. Problema sa inyo ni Mrs. Woods. Taos puso akong humihingi ng paumanhin at umaasa na gagawin mo. Iligtas mo ang buhay ng aking bayaw. Takot na takot si Mr. Meyer kaya itinapon niya ang kanyang sarili sa lupa matapos marinig ang mga salita ni Dan.
Papatayin ba talaga ang lalaking ito? Siya dahil lang sa maliit na bagay. Nag-isip sandali si Fane at sumagot. Sige, kaya kung iligtas ang kanyang buhay, ngunit gusto ko ang kanyang kamay. Baka hindi niya matutunan ang kanya. Lesson kung hindi, dalhin mo sa akin ang mga machete. Napakagatlabi si Dan. Kaya niya. Walang ginawa kundi sundin ang utos ni Fane. Hawakan mo siya. Naglakad siya. Sa Mr. Meyer na may isang matalim makintab machete sa kamay, at dinala niya ito. Sa mid-air. Hindi. Kuya, huwag naman sana. Ako ang asawa ng iyong minamahal. Kapatid na babae. Mr. Woods, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ko gagawin. Hindi na, I swear. Sa sobrang takot ni Mr. Meyer ay halos basay na niya ang kanyang sarili. Pantalon. Idiniin siya sa lupa ng mga tauhan ni Dan habang siya ay humihingi ng awa. Nilinggan ni Dan ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga ekspresyon ni Fane, wala. Tapos, siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ibinaba ang mga machete. Kabanata 124. Isang masayang sigaw ang tumusok sa kapaligiran, ito ay ang uri ng sigaw na nagpalamig ng dugo ng lahat. Karamihan sa mga tao ay ganoon. Sa takot na pinaikit nila ang kanilang mga mata. Honey, alis na tayo. Fane. Kinuha ang habi na bag at isinukbit sa kanyang balikat. Tumingin siya sa part-timer at sinabing, gusto mo pa bang manatili dito? Sige na, ang babae. Natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya, at pagkatapos lang natawagan siya ni Fane. Nabumalik siya sa realidad. Mabilis niyang sinundan si Fane at ang iba pa. Umalis na sila sa KTV. Huwag ka nang pumasok para magtrabaho sa ganoong lugar. Saway ni Selena sa kanya. Bakit mo naisip ang magtrabaho dito sa unang lugar? Anong ginagawa mo? Tanong niya na nakakunot ang noo niya. Kaya, tumingin ang babae kina Fane at Selena, at lumuhod ito sa harap nila. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang name ko ay Jessica Fair, at nagtatrabaho ako sa Labor and Social Security Bureau. Gayunpaman, dahil ang aking ama ay gayon. May sakit, kailangan kong magtrabaho sa mga side job para kumita at mabayaran ang bayad sa operasyon niya. Nabili na namin ang aming bahay, ngunit kulang pa rin kami sa pera. Ako ay walang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho dito para sa pera. Nangilid ang luha sa kanyang mga matanang. Naisip niya ang sitwasyon ng kanyang ama. Yung recruitment announcement nila meron. Malinaw na sinabi na ang trabahong ito ay kinakailangan lamang na uminom kasama ang mga bisita, ngunit hindi para matulog kasama sila. Ako, talagang hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng grupong ito. Nang mga B** start sa ikatlong araw ko, ay nangingilid ang luha sa gilid ng mga mata niya. Habang inilarawan niya ang kanyang karanasan. Lalo siyang naawa at nakababalisa. Nagkatinginan ang mga empleyado, walang salita, humihinga. Sunod-sunod na buntong hininga. Naniniwala silang hindi tatahakin ni Jessica ang landas na ito kung ito ay hindi para sa kanyang ama. Si Selena ay palaging mabait. Lumingon siya. Ang ulo niya kay Fane at walang pag-aalinlangan, nagsalita, Fane, bakit hindi tayo? Tulungan siya. Ito ay masyadong nakababahala. Hindi ko akalain na makakatulog ako ngayong gabi kung tayo. Umalis ka na lang. Isang maliit at banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fane. Mahal. Itong magandang puso mo ay gamot sa aking ugat. Naisip ko rin yan. Pero hindi ko ine-expect na sasabihin mo muna. Ibinaba ni Fane ang habing bag sa harap ni Jessica at sinabing, kunin mo ito. Huwag magtrabaho sa ganitong uri ng lugar. Wala na. Ang pera sa bag na ito ay tiyak na sapat para sa iyong ama. Operasyon. Nanlaki ang mga mata ng mga bystander sa mga bilog na kasing laki ng mga platito. Natigilan sila sa inasal ni Fane. Akala nila si Fane ang magbibigay 10,000 to 20,000 sa babae, pero inabot niya ang buong bag sa kanya, doon. Ay freaking 1.4 million sa loob nito. Sa sobrang dami ng pera, si Jessica hindi lamang kayang bayaran ang gasto sa operasyon ng kanyang ama, ngunit sapat din ito para sa kanya upang tabyusan ang kanilang bahay mula sa bangko. Salamat, sir. Hindi ako makapagpasalamat. Sapat ka. Salamat. Tumayo si Jessica at yumuko kay Fane. Paulit-ulit na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Honey, let's go? Ngumiti si Fane. Malumanay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Selena at naglakad papunta sa kanilang electric scooter. Medyo natarante si Selena. Gusto niyang tulungan ang babae, marahil ay May 10th. Hanggang 20,000 mula sa habi na bag ni Fane. Hindi niya inasahan ang Fane na iyon. Ipapasa ang buong bag sa babae.
Hanggang sa malapit na sila sa electric scooter ay napabalik si Selena sa realidad. Fane, hindi ka ba masyadong mapagbigay? Tulalang tanong ni Selena. Napakaraming pera sa bag na iyon, at ipinasa mo sa kanya ang lahat. Tumigil siya sandali, pagkatapos. Patuloy, huwag mong sabihin sa akin ang nakamamanghang hitsura ni Jessica ay nakuhanan ka. Puso, at kaya mo ginawa iyon. Haha, at paano ito posible para sa kanya? Manalo laban sa aking mahal na asawa sa mga tuntunin ng kagandahan. Besides, hindi mo ba ako tinanong? Para tulungan siya. Mapaglarong tumawa si Fane, lumiwanag ang kanyang kalooban. Well, hiniling ko sa iyo na tulungan mo siya, ngunit hindi ko hiniling na ibigay mo sa kanya ang lahat ng pera. Kabanata 125. Nawala ng masabi si Selena. Tinatreto ni Fane ang pera na parang wala, ito ay bilang. Kahit na ang mga stacks ng banknotes ay mga rolyo ng toilet paper sa kanya. Siya ay masyadong mapagbigay sa babae. Well, magkano ang dapat kong ibigay sa kanya? Dapat ko bang bawiin? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gayunpaman, nagbago si Fane. Isip, kalimutan mo na. Walang dahilan para ipunan ko ang tubig na ibinuhos. Galing sa bote. Nanatiling walang imik si Selena at binigay lang sa kanya. Isang tuyong ngiti. Huwag na. Ang aking asawa ay kumikita ng 20 milyon sa isang buwan, gayon pa man. Yayaman kami pagkatapos ng 2 buwan na pagtatrabaho mo para sa Drake. Pamilya, at mga zillionaires pagkatapos ng 1 taon o 2. Honey, hindi tayo nagkukulang. Pero ngayon, bagaman, patuloy na magyabang, lalo na ngayong bulsa mo na. Halos walang laman. Dinilat ni Selena ang kanyang dila. Kailangan mong matutunan kung paano. Pamahalaan ang iyong pananalapi ng mas mahusay, nakuha mo ba iyon? Hindi ako gagastos ng marami. Pero para sa hapunan kung hindi para bawasan ang ego ni Sonia. Hindi. Ikaw. Kailangang magsimulang maghanda na maging isang nakakatakot na mayamang babae, honey, panunumbat ni Fane. At saka, nangangarap akong magkaroon ng isa pang kasal at isama ka sa isang pribado. Jet sa hinaharap, sigurado ka ba? I don't think it's a good idea, since tayo may 4 na taong gulang na ngayon. Hindi ba't kitawa-tawa na magkaroon tayo ng iba? Kasal. Nagpatuloy sila sa pagbibiro habang nakasakay sa electric scooter. Joy. At ang kaligayahan ay namumulaklak sa loob ni Selena tulad ng isang mainit na sinag ng araw na iyon. Natunaw ang malamig niyang puso. Unti-unting napagtanto ni Selena na ang pag-ibig ay namumulaklak. Sa pagitan nila na parang kasisimula pa lang nilang mag-date. Marahil ito ay kung ano. Laging sinasabi ng mga tao, fall for your spouse after marriage. Sa kabilang banda. Pagkatapos ng sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari, hindi nagtagal si Jessica at umalis sa KTV. Hindi nagtagal. Pumara siya ng taxi at sumakay doon, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang luma lugar ng pabahay ng komunidad. Bumalik siya sa kanyang bahay dala ang habi na bag. Kanyang mga braso. Lil kuya, bakit mo pinalabas si tatay sa ospital? Nagulat si Jessica sa presensya ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na noon dapat ay nagpapagamot sa ward, nakahiga sa sira-sira. Lumang paupahang bahay. Ginastos namin ang bawat sentimo, ngunit mayroon pa ring 30,000. Bill mula sa ospital na naghihintay sa amin. Sinabi ng doktor na hindi namin kailangan magbayad ng bill, ngunit ang aming ama ay hindi na magamot sa ospital, meron tayo. No choice but to bring him back, sagot ng ina ni Jessica. Ang iyong ama ay malapit nang magpa-opera kinabukasan, ano ngayon? Paano tayo kayang bayaran ang 100,000 na operasyon kapag hindi natin mabayaran ang 30,000? Natitirang balanse. Napabuntong hininga ang nakababatang kapatid ni Jessica na si Jack Fair. Pati na rin. Kasalanan ko ang lahat. Napakawalang kwenta ko na hindi ako makakakuha ng trabahong mataas ang sweldo. Hindi lamang ang gastos ng aming ama sa operasyon, ngunit hindi ko masuportahan ang aming pamilya. Gastos. Kahit na nabayaran namin ang bayad sa operasyon, paano naman ang gastos sa pagpapagaling pagkatapos ng operasyon? Mag-isa itong ibang bill. Ito ay lamang. Tapos nung napansin ni Jack na magulo ang ate niya. Ang buhok niya noon. Gusot tulad ng beach kelp pagkatapos ng isang bagyo, at ang kanyang mga damit ay punit-punit sa panig. Kakaiba ito, ate. Hindi ba dapat tinapos mo ang iyong trabaho sa 2:00 ng umaga? Konti na lang makalipas ang 10 ng gabi, kaya bakit bumalik ka ng maaga? Tanong niya. Malinaw na iniwan ako ni Lady Luck ngayon. Huminga ng malalim si Jessica at nagpatuloy, I met a group of B** start today.
sa trabaho, at gusto nila akong magasol, natigilan siya bago siya nagpatuloy. Sa kabutihang palad, ang mabait na si Mr. Woods ang nagligtas sa akin mula sa kanilang maruruming kamay. Kung ikaw, kasama ko, malalaman mo kung gaano kahanga-hanga si Mr. Woods. 12-dosenang. Bumagsak sa lupa ang mga B***** na hindi man lang nahawakan ang sulok ng sando niya. Pakiramdam ko ay hindi ordinaryong tao itong si Mr. Woods. Yung mga underlings ni Young. Si Master Clock o si Clark, kahit ano, ay takot sa kanya. Wow! Iyon ay sobrang cool. How I wish na maging katulad ko siya. Nangangarap si Jake sa paghanga. Naka-plaster sa mukha niya. Noon lang niya napansin ang hobby na bag sa kanyang kapatid. Braso. Sis, bakit mo dinala itong malaking woven bag galing sa trabaho? Ikaw ba? Nangongolekta ng mga recyclable na bagay para kumita. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Bag, alinman. Pinatulungan ako ni Mrs. Woods kay Mr. Woods, at ibinigay niya ito sa akin. Bag, tugon ni Jessica na may pagkalito sa kanyang tono. Itong hinabi. Bag, ay napuno ng basura, hindi ba? Still, hindi tama iyon. Gusto mo pumunta sa isang marangyang lugar para magsaya sa isang bag na ganito. Binuksan ni Jack ang zipper. Woven bag habang walang kwenta niyang kausap sa sarili. Halos matanggal ang panga niya. Bago niya itikom ang bibig niya. Panginoon, pera ito. Ito rin. Maraming pera. Ano? Pera. Nalaglag ang panga ni Jessica at ng kanyang ina. Sa kanyang mga salita at agad na lumapit upang tingnan ang nilalaman sa loob ng hinabi. Bag. Napuno ng maiinit na luha ang kanilang mga mata sa isang iglap. Sa ganitong halaga ng pera. Mailigtas ang kanilang ama. Kabanata 126. Sa pasukan ng KTV, hinayla ang lalaking may tato na dragon, si Ned. Pasulong kasama ang isang pangkat ng mga lalaki sa likuran niya. F***sake, hindi pa ako nagalit ng ganito. Hindi ako makakaalis dito hanggat hindi ako nasisiyahan. Nagdikit ang ngipin ni Ned. Ang kanyang ekspresyon wicked na may banta. Ang galit sa loob niya ay patuloy na nag-aalab. Mainit at maliwanag. Boss, baka kalimutan na lang natin, isa sa kanya. Nauutol na sabi ng mga underling matapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Hindi mo ba narinig? Anong sabi ni Dan? Kahit siyang Master Clark ay hindi maglalakas loob na pukawin iyon. Lalaki, si Dan ang pinakamahusay na manlalaban sa pamilya Clark, alam mo ba? Ang kababata. Nagpatuloy. Pero tingnan mo ang nangyari. Yumuko siya at kumamaw sa harap ng pangalan ni Fane Woods. Pinutol pa niya ang isang kamay sa kanyang bayaw. Nang walang pag-aalinlangan. Isang kurap ng pag-aalinlangan ang bumalatay sa mukha ni Ned nang siya narinig ito. Gayunpaman, mabilis na sumili ang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang, Bakit? Dapat ba tayong matakot? Hindi natin kailangang matakot sa takot dahil lang sa ginawa nila. Anong mga aristokrate? Ang mga ito ay self-giving titles. Paano nila maihahambing sa atin? Ang mga dragon gods. Tama ang boss, isa pang underling chimed in with a marahas na tono. Walang paraan na hahayaan natin itong mag-slide. Hindi bagay. Ang she***tercity na ito, lalo na. Bakit? Sa tingin ba ng mga aristokrate na iyon ay sila ang pinakamahusay? Gawin. Mas marami silang lalaki kaysa sa atin. Sa puntong ito, huminto muna siya saglit. Dagdag pa niya, at saka, may chismis na kayang pabagsakin ni Dan ang ilang daang lalaki. Sa kanyang sarili. Narinig namin ang chismis mula sa ibang tao, ngunit hindi ko kailanman. Nakita ko siya sa pagkilo sa aking sarili, kaya sino ang nakakaalam kung siya ay tunay na nagbawas ng ilang dosina. Sa kanyang sarili. Ang kanyang alamat ay lalong naging katawa-tawa habang nagsasalita. Sa paligid. Tama iyan. Ang lahat ng mga aristokrate ay pera. Hindi nila tayo matatalo. Lalaki sa mga tuntunin ng hilaw na lakas tao. Ginagamit lamang nila ang kanilang mga kamao kapag sila ay lumalaban. May mga tao tayo. Kung lahat tayo ay magkakasama sa taong iyon, walang paraan na magagawa niya. Para makatakas, ang isa pang gun ay humakbang, ang kanyang mukha ay kulay ube na may mga pasa at namamaga ang ilong. Tama ka, yung walang kwentang kalokohan. Ako ay kukuha ng tulong. Galing kay Master Howard. Hindi natin hahayaang mag-slide ito. Tumango si Ned, na may a smirk on his face. He commented, "Hey." Ang asawa ng maliit na punk na iyon ay may isang kahangahangang figure. Higit sa lahat, siya ay isang napakagandang nilalang. Boss. I think that woman is Selena Taylor, secretly dubbed the beauty queen of Middle Province sa mga mayamang young masters dito. Hindi mo ba sasaktan ang
Taylors kung may gagawin ka sa kanya. Itinaas ng isang gun ang pag-aalala matapos pag-isipang mabuti ang bagay na iyon, kumunot ang kanyang noo sa pag-aalala. So, sino siya? Walang problema sa lahat. Narinig ko na ang babaeng ito noon. Pinalaya sa pamilya Taylor 5 taon na ang nakalilipas. Hanggang sa naglalako lang ako. At huwag siyang patayin, kahit ang mga Taylor ay hindi maglalakas loob na pukawin si Master Howard. At saka, narinig ko na ang kanyang pinsan ay laban sa kanya, at siya ay hindi naging kayang makakuha ng isang trabaho. Hey, magiging maayos ito hanggat hindi siya patay. Mas marami siyang pinag-uusapan tungkol sa kanya, mas naramdaman ni Ned na mayroong isang hindi mapaglabanan. Pangakit kay Selena na hindi makikita sa ibang babae. Ito ay ang pangakit ng isang mature na babae. Talaga, kung ganoon ang kaso, walang magiging problema. Puntahan natin si Master Howard ngayon. Isang masamang ngiti ang ginawa ng gun. Nang marinig niya iyon, Boss, pwede ba kaming manood habang nagsasaya ka sa babae? Gusto kong makita ang itsura nitong beauty queen ng Middle Province bilang siya ay ganap na dominado sa iyo. Walang problema, hahayaan kita. Nakikita ng lahat kung gaano ako kahanga-hanga. Napasinghap si Ned at dinala ang kanya kasama ng mga lalaki upang makita si Master Howard. Si Master Howard ay may napakalaking impluwensya sa lungsod. Siya ang may-ari ng maraming entertainment outlet at ilegal mga bangko. Hindi naman mahirap alamin kung saan nakatira si Selena, Fane. May naka-off. Kabanata 127. Sa sandaling ito, mukhang may naisip si Selena sa wakas. Tinapik niya si Fane sa balikat mula sa likod. Teka, tumigil ka, Fane. Agad na hinayla sa gilid ang electric scooter. Anong mali, Dan? Si Jameson ay isang mahusay na manlalaban, ngunit hindi man lang siya nagtaas ng kamao laban sa iyo. Nagsorry siya agad sa iyo. At sinabi niya talaga kay Mr. Meyer na ikaw ay isang tao na kahit si Young Master Clark ay hindi magawang pukawin. Bakit? WHO. Ikaw ba talaga? Tanong ni Selena, napalitan ng kainahinala ang kanyang features. Sumimangot. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Fane pagkatapos niyang marinig iyon. Ako ay isang vet, kaya naman. Nakipag-away sa akin si Dan noon, kahit na hindi ito masyadong away. Pumasok kami. Isang kompetisyon sa pakikipagbuno sa braso. Nawala at naputol ang sariling daliri dahil siya. Alam niyang walang halaga ang kanyang lakas kumpara sa akin. Kailangan kong aminin na ang kapwa ay isang tunay na lalaki, bagaman. Anyway, kaya naman si Young Master Clark. Natatakot sa akin, dito, huminto sandali si Fane bago siya nagpatuloy, isipin mo. Tungkol dito, kahit na ang pinakamahusay na manlalaban ng Clarks ay hindi katugma para sa akin, hindi ba? Natural sa Young Master Clark na matakot sa akin. Hindi ba siya matatakot na ako lang? Alisin siya, may kapangyarihan akong gawin iyon. Arm wrestling. Selena. Nagsuot ng kakaibang ekspresyon. Hindi niya akalain na gagamitin ng kanyang asawa. Tulad ng isang paraan upang patunayan ang kanyang lakas sa iba. Manam-hanam. Umalis na lang ako pagkatapos. Talo din siya. Hindi ko inaasahan na puputulan talaga ng lalaking iyon ang daliri niya. Kaya ang katotohanan na hindi ko pinatay na si Meyer ngayong gabi ay itinuturing na isang maawang gawa sa ingatan ng kanyang dignidad. Napakamot ng ulo si Fane habang nagsasalita. Kahanga-hanga ka. Hobby. Hinarap ni Selena ang napakagandang mukha ng asawa. Pagkatapos ay nagkomento siya. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay isang tunay na tao, at napakasamang sumunod siya sa mali. Master, siguradong isa si Ken sa pinakamasamang taong nakilala ko. Hindi siya ganoon. Kakilakilabot noon, ngunit nalaman ko kung paanong ang lalaking iyon ay tunay na halimaw pagkatapos ng panahon. Sinubukan niyang give-away ng bahay namin kasama ang mga goons niya. Napangiti si Fane. Gawin mo ngayon. Sa tingin mo ay natagpuan mo ang iyong sarili na isang mahusay na asawa. Ang ngisi niya. Hindi umalis ang mukha. Dahan daw ang nahadjap ng kanyang tingin ang mapupulang labi ni Selena. Mahal. Bakit wala tayong ibang anak? Sabi niya, lasing na lasing ako that night from. 5 taon na ang nakalipas. Halos hindi ko na maalala ang nangyari. Ang natatandaan ko lang ay iyon. Ikaw ang nagpasimula nito. Agad na uminit ang pisngi ni Selena. Huwag mo nang pag-usapan. Wala na. Sobrang nakakahiya. Galit ako sa lolo ko noon kasi. Pinakasalan niya ako sa walang tao. Oo naman, ito ay isang peking kasal, ngunit ang pagkilos na iyon ay patunay ng kasal. Paano ako, Selena Taylor, magpapanggap na lang? Kasal. I'm sorry. I wanted to save my mother then, too. Wala akong choice. Ngunit gawin iyon.
Dahan daw ang bumantong hininga si Fane. Huwag kang mag-alala, Selena. Ang kasal. Mula sa 5 taon na ang nakaraan ay ikinalulungkot. Wala kang dapat sabihin, ako. Maintindihan. At huwag kang mag-alala, magdaraos ako ng isa pang engranding kasal para sa iyo. Idiniin niya ang kanyang mga labi. Sige, hahawakan kita niyan. Dito, naisip niya. Ibang bagay. Ngunit malapit na ang ika-70 kaarawan ni Lolo, sabi niya. Nakasimangot. My mom's insistent on the present, too. Mahihirapan tayo kung hindi namin may fork out ang halagang iyon. At saka, kakasimula mo pa lang sa iyong trabaho, at ang pinakamaagang makukuha mo ang iyong sweldo ay malamang sa loob ng ilang araw. Mukhang parang hindi tayo makakarating sa oras ng kaarawan ni Lolo. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi problema kung malulutas ng pera ang issue, ano? Lahat kayo noon. Binugbog. Isang matandang lalaki ang tumayo sa isang vilya, isang bangkos ng puting buhok ang perona sa kanya. Ulo. Napatitig siya sa lalaking may tato sa kanyang harapan. Sino te? Sino ito sino? Maglakas loob na talunin ang aking mga tauhan. May death wish ba siya? Kabanata 128. Oo, magaling ang punk na iyon. Hindi kami tugma sa kanya dahil kami. Masyadong kakaunti ang kasama natin. Agad na nagreklamo si Ned, Master Howard. Halos dinuraan ng punk na iyon ang iyong pangalan. Sinabi namin sa kanya na kami ay iyo. Mga lalaki, ngunit sinabi niya sa amin na ikaw ay walang iba kundi basura. Yung F***sacker. Naglakas loob siya. Para maliitin ako, ang dakilang Master Howard. Malamang ito ang una. Oras na si Master Howard ay ganap na hindi pinansin. Galit na galit siya. Namuntik na siyang magluwa ng dugo. Ginamit niya ang kanyang mga kamao para sakupin ang trono niya. Nakaupo ngayon, ang Dragon God Clan ay itinuturing na isa sa pinaka mga kilalang angkan sa lungsod. Wala sila sa tuktok ng food chain, pero walang nangahas na pukawin sila ng walang ingat. Ang mga ito sa ilalim ng lupa. Ang mga organisasyon ay karaniwang hindi nakikialam sa anumang mga gawain na may kinalaman sa mga aristokrate rin. Hindi nila nais na pukawin ang anumang hindi kinakailangang away. Iyon ay, bakit hindi niya maiwasang magtak sa isang pangungusap pagkatapos niyang magsalita? Sa pamamagitan ng ang paraan, ang punk ba ay isang aristokrate? Hindi. Huwag mag-alala. Ang punk na ito ay makatarungan. Isang kawal sa paa, isang manggagamot ng hayop. Sa madaling salita, siya ay isang impulsive self-righteous F***sacker. Yung tipong mahilig magdikit ng ilong sa mga lugar na hindi niya imbitado. Marami po. Ang mga veterinaryo ay nasa paligid kamakailan, dagdag ni Ned. Maraming type niya. Sa paligid ngayon, hindi nagabalang magtanong si Master Howard tungkol sa kabuuan. Sitwasyon. Napagdesisyonan na niya na mamamatay ang punk pagkatapos siyang tawagan. Basura. Napaisip siya saglit. Ilang tao ang kailangan mo? Ipapasama ko si Scar sa mga tauhan niya. 50, nagsalubong ang kilay ni Ned. Siya. Saka umiling. Hindi. Ang 50 ay masyadong maliit sa isang numero, at ang punk na iyon ay masyadong sanay. Kailangan natin ng hindi bababa sa 200, at kailangan natin silang armado. 200. Nagulat si Master Howard sa iminungkahing numero. Hindi niya naisip na ang punk. Ito ay sanay. Tama iyan. Narinig ko na nagsilbi ang punk sa field. Sa loob ng 5 taon. Maraming beses na siyang nakipagtalo sa kamatayan noon. Siya ay baliw. Sanay. Siyempre, naiintindihan ko kung hindi tayo maaaring magdala ng maraming lalaki, Ned. Nagkomento. Sapat na ang 100. Pero pinipigilan ko lang. Worst case scenario dito. Sige na. Tumango si Master Howard, kanya. Lumipat ang tingin sa isang lalaking nasa gilid niya. May nakakatakot na peklat kaysa tumakbo. Pababa sa mukha ng lalaki. Peklat, dalhin mo ang iyong mga tauhan at armasan sila, malamig niyang sabi. Masasailalim ka sa utos ni Ned para sa operasyong ito. Oo, sir. Ang peklat. Hindi nagaksaya ng oras sa maliit na usapan. Inihanda na niya ang mga tauhan niya at umalis na. Kasama si Ned. Sa pagkakataong iyon, matagal nang mahimbing ang tulog ni Kylie. Samantala, si Fiona at ang iba pa ay nasa hardin, naiinip na humihingal habang naghihintay. Para bumalik sina Fane at Selena. Si Joanne, na nasa tabi ni Fiona, ay nagmamasid sa ekspresyon ng ibang babae. Fiona, huwag kang magalit, please, sabi niya. Malumanay. Ang aking anak ay hindi nasa anumang anyo ng problema, sigurado ako. Hindi siya ganun ka-rash. Towie. Dumura si Fiona sa lupa. Huwag mo lang akong tawaging Fiona na parang tayo na. Mga kaibigan, nakipag-away ang anak mo sa mga bodyguard ni Drakes.
Hindi ba? Nagdudulot ng gulo. Nakita namin ang lahat sa aming sarili. Pinasok niya ang sarili sa malalim. She asterisk T, pero huwag mo kaming i-drag dito ni Taylor. Agad naman siyang tinabihan ni Zina. Pati dibdib. Tama iyan. Tinawagan pa kami ni Selena noong hapon, nagtatanong. Tita Fiona nabigyan siya ng 300,000 para makapaghapunan. Posible ba iyon? Siya, remarked sa isang patronizing tono. Kailangan ba talaga ng 300,000 para magamot ang kanyang mga kasamahan sa hapunan? Halatang napahawak si Fane. Malalim sa putik ng kabayo. Kabanata 129. Nagsalubong ang mga kilay ni Ben. Gabi na, pero hindi pa bumabalik si Fane. Di kaya'y kinidnap siya at hindi na makauwi. 300,000 ay hindi sapat na para mabayaran ang pamilya Drake. Hindi mahalaga kung bugbugin lang niya ang mga bodyguard dahil galing pa sila sa pamilya Drake. Hindi pwede. Lalong nag-alala si Joanne nang marinig niya ito. Nag-aalala siyang naglakad ngunit wala siyang magawa. Parehong hindi sina Fane at Selena. Bumalik sa kabila ng huli na oras. May nangyari ba talaga sa kanila? Ay ang mga bodyguard ng pamilya Drake, hindi ang iyong regular na pagbawas ng mga bodyguard. Ang 300,000 ay dapat na sapat na kabayaran kung sila ay mga regular na gwardya, ngunit walang kasiguraduhan kung kabilang sila sa mga Drake. Nag-aalala lang kasi ako. Hindi na rin bumabalik si Selena. Kinuha na rin ba si Selena? Ano ang gagawin natin kung sila humingi sa amin ng ransom? Si Andrew ay humihit-hit ng sigarilyo sa gilid. Nagsimula ang kanyang puso sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ransom. Kung hihilingin nila pantubos, iniligtas lang namin ang aming anak na babae. Hindi magagawa ng knucklehead na iyon. Ano mang bagay maliban sa maging sanhi ng gulo. Tiyak na hindi ko ginagamit ang aking pera para magbayad. Para sa kanyang mga pagkakamali. Sabi ni Fiona na galit na galit. Fiona, huwag mong sabihin yan. Si Fane ay isang ama. At saka, inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib para sa iyong 800,000 na wala. Pag-aatubili, hindi ka pwedeng tumayo at hayaan siyang mamatay. Natakot si Joanne na ang papatayin ng pamilya Clark ang kanilang mga bihag sa matinding galit kaya nakiusap siya. At nagmakaawa sa abot ng kanyang makakaya. Siya ang humiling nito, hindi ba? Sa tingin mo, halatang halata na nang aasar lang si Miss Tanya sa kanya. Hindi siya pinapasok. Pwede na siyang tumalikod at umalis pa uwi, hindi ba? Sa tingin ko, nababaliw na siya dahil sa kasakiman. Ang goal na singilin diretso sa mga Drake. Ari-arian. At nang sinubukan siyang pigilan ng kanilang mga bodyguard, binugbog niya sila. Hindi ba siya ang nagtanong? Sabi ni Zina bago pa makasagot si Fiona. Ang kanyang mga braso ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Oo, eksakto. Siya mismo ang nagtanong. Fiona. Tumango ang ulo niya. Siya ang nagtulak dito sa iyo. Nasa bingit si Joanne. Nang luha, hindi siya magiging sobrang desperado sa pera kung hindi dahil sa iyo. Siya. Kailangang bigyan ka ng $10 milyong para sa ika-70 kaarawan ni Lolo Taylor. And you'll only acknowledge him as your son-in-law, no? Katawa-tawa. Siyempre magiging walang hiya siya. She snapped, tumutulo ang tono ng hinanakit. Desperado siya sa pera dahil gusto niya ang iyong pagkilala. Gusto niya iyong mga pagpapala. Parang impyerno ay may pakialam ako. Lumakas ang init ng ulo ni Fiona. Ang iyong anak ay isang knucklehead na bumugbog sa mga tauhan ng Drake at maglakas loob kang itulak. Ang sisihin sa akin. Sinabi ko bang bubugbugin siya ng ibang tao? Bakit ikaw? Paggawa ng mga walang habas na akusasyon. Hindi mo ba nakikita kung sino ang may mali dito? Kung ano man iyon, hindi kasalanan ng nanay ko, bulong ni Ben. Kahit na hindi nagsisinungaling si Miss Tanya sa kanya, kailangan niyang maghintay ng kahit man lang buwan bago makuha ang kanyang unang buwang sweldo, hindi ba? At kaarawan ni Lolo ay nasa 3 linggo. Kakayanin pa kaya niya? Besides, kanya ang sweldo ay 20 milyon bawat buwan, hindi 30 milyon. Kailangan niya ng 30 milyon. Ako, walang pakialam. Kung may mangyari sa aking anak, at kung hindi mo siya iligtas kahit na. Kung may pera ka, papatayin kita. Diretso ang tingin ni Joanne. Si Fiona, nakakakilabot ang bangis sa kanyang mga mata. Paatras na pumasok si Fiona. Pagkabigla, what a crazy bee asterisk, napabuntong hininga siya. Paggawa ng ganoong walang basehan. Mga akusasyon. At naglakas loob siyang magsabi ng isang bagay na hindi makatwiran. Ang iyong anak. Walang naidulot sa aming pamilya kundi paakit sa nakalipas na 5 taon. Bawat solong champagne
Araw sa nakalipas na 5 taon. At may sinasabi ka sa akin ng ganyan. Kumuha ng A. Buhay. Kabanata 130. Napahawak ang gulat sa dibdib ni Joanne at nanunuot ang mga salita sa kanyang lalamunan. Mayroon si Fane. Ginawa ang lahat para sa kanya. Pumayag lang siya sa huwad na kasal na ito at sa pumalit kay Ivan sa militar dahil gusto niyang makatanggap siya ng nararapat. Medikal na paggamot, wala siyang alam tungkol dito noong siya ay nakakulong. Ang sickbed, ito ay pagkatapos lamang na siya ay nakalabas mula sa ospital na ang iniabot ng doktor sa kanya ang sulat ni Fane, at nalaman niya ang buong sitwasyon. Sa loob ng 5 taon na ito, siya ay natatakot din. Natatakot siya sa Fane na iyon. Mamamatay sa larangan ng digmaan. Marami rin ang nagsabi sa kanya na anak niya iyon. Patay. Hindi sana siya nanahimik sa lahat ng mga taon na ito kung hindi siya. Kaya lamang ipagdasal ang kanyang anak habang hinihintay itong bumalik. Dito. Sandali, narinig nila ang tahimik na huni ng paparating na electric scooter. Fane. At si Selena ay nakascooter, sa wakas ay nakauwi na. Ipinarode nila ang sasakyan sa loob. Ang hardin. Fane, okay ka lang. Nabalitaan ko na binugbog mo ang mga Drake. Mga bodyguard, totoo ba? Agad na tumalon si Joanne at tinanong si Fane. Nababalot ng pag-aalala. Naku, binugbog ko sila, pero huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat. Napangiti si Fane habang walang pakialam sa pagsasalita. Nakita mo, kita mo, siya mismo ang umamin. Paano siya magiging maayos pagkatapos bugbugin ang mga Drake? Mga bodyguard. Oo, wala kang ginawa kundi kalad ka rin ang mga Taylor pababa. Ikaw sa nakalipas na 5 taon, Fane. I suggest umalis ka na. Paano lahat? Ayos ka lang pagkatapos mong i-provoke ang pamilya Drake. Binitukan ni Zina si Fane ng masama. Tingnan mo, ikaw ay isang may sapat na gulang, ngunit hindi mo alam kung ano ang magagawa mo at hindi gawin. Tinulungan mo pa si Selena na mangikil ng 300,000 sa kanyang ina, ito ay ransom money, hindi ba? Thank goodness, matalino si Tita Fiona para hindi nakasunod. Kung hindi, ito ay nawala ng walang kabuluhan. Pwede si Fane. Hindi maiwasang mag-flash ng walang humpay ng ngiti sa mapagpalang kilos ni Zina. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka gaanong gusto ni Selena. Siguradong marami kang pinag-uusapan. Isang taong tagalabas sa pamilyang ito. Bakit ang dami mong pakialam? Kahit na girlfriend ka lang ni Ben. Ikaw, galit na galit si Zina. Bigla siyang hindi marunong sumagot. Fane Woods? Ikaw ba? Sinusubukang mag-alsa. Inilagay ni Fiona ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Wala pa rin ako. Kinilala kita bilang aking manugang. Ikaw ang tagalabas dito, hindi ba? Alam mo yun. 2 taon nang kasama ni Zina ang anak ko. Siya ay praktikal. Fiancé niya, at manugang na siya sa amin. Hindi siya isang tagalabas. Tama iyan. Agad namang nagtaas baba si Zina ng si Fiona. Nagsalita para sa kanya, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Kahit na sina Tio Andrew at Tita. Hindi pa ako kinikilala ni Fiona, halos ako ang puso at kaluluwa ni Ben. Tsaka hindi rin naman kami malayong magpakasal ni Ben. At saka, si Ben sana. Mayaman kung hindi dahil sa iyo, at hindi ko kailangang magdusa ng ganito. Sabihin mo. Ako, paano niyo nagawang palayain ang pamilya Drake? Sa tingin ko, binigay mo muna sa kanila ang ilang daang libo, kaya hinayaan ka nilang pumunta. Bumalik para kumuha ng mas maraming pera. Tama ba? Kahit gusto nila ng pera, gusto ko. Huwag na huwag maglalabas ng kahit 1 sentimo para mabayaran ang mga bodyguard na iyon. Hindi para sa ilang basurang katulad mo. Napansin ni Fiona na nakatayo si Fane sa kanyang pwesto. Ganap pa rin. Dinala niya ang luggage bag at iniabot iyon. Kanya, kakabili lang namin nito. Isipin mo ito bilang ang aming huling regalo para sa iyo. Kunin mo at pumunta, ang higit pa ay mas mabuti. Maaari ka pa ring mabuhay sa ganitong paraan, iyon ay kung ang Drake. Hindi ka mahahanap ng pamilya. Saglit na nag-isip pagkatapos ay idinagdag niya, at isama mo ang iyong ina. Siya ay isang tagalabas din sa aming pamilya. Ano po? Dahil ang sinasabi mo. Hindi na nakayanan ni Selena pagkatapos. Pinapanood ang buong palitan. She stepped forward at inagaw ang malita ang layo. Nabugbog nga ni Fane ang mga bodyguard ng Drake, pero seryoso. Maayos ang lahat. Hindi lamang siya pinayagan ni Miss Tanya na magpatuloy sa pagpunta. Magtrabaho bukas, ngunit nagayos pa siya ng pribadong chalet para sa kanya sa Drake. Ari-arian ng pamilya. Makakapagpahinga siya doon sa kanyang mga pahinga, at maaari pa rin niya. Manatili ka dyan kung ayaw niyang bumalik. Ay, imposible, nagsisinungaling ka.
Binugbog niya ang mga bodyguard ng pamilya Drake. Paano magiging maayos ang lahat? Natigilan si Fiona, baka sa mukha niya ang pagtataka. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.